umaga mga bata! Mukhang hindi kayo nag-almusal. Ulitin natin ang inyong pagbati. Magandang umaga mga bata! Ayan! Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, maaari ba kayong tumayo para sa ating panalangin? Sa pagsisimula ng aming bagong aralin ngayong araw, nais ko po sanang bigyan niyo ang bawat isa ng kaalaman. Sa inyong gabay, Amen. Maaari na kayong umupo at makinig ng mabuti. May mga lumiban ba sa ating klase ngayong araw? Mabuti naman kung ganon. Kamusta naman ang lahat? Kamusta ka, Andrew? Ayan. Kamusta ang iyong bakasyon? Ayan. Nakakatuwa na marinig ang inyong mga experience. So, bago tayo magsimula sa ating klase, nais ko munang ibahagi sa inyo ang ating classroom rules na pinamagatan kong bansa. Ang letrang B ay be respectful. Ang A, always be prepared. Ang N, never give up. S, share and collaborate. And A, act responsibly. Maliwanag ba mga bata? Naaalala niyo pa ba ang inyong mga napag-aralan nung kayo nasa ikatlong baitang? Kung inyo pang naaalala, ano-ano ang mga ito? Yes, very good. Yes, tama. Mahusay. Masaya akong marinig ang inyong mga natutunan. Bago tayo dumako sa mismo nating aralin, ako ay naghanda ng isang kanta na ating aawitin na ang pamagat nito ay Kanta Pilipinas. Nag-enjoy sa kantang ating inawit? Yan. Batay sa kantang ating inawit, ano kaya ang kaugnayan nito sa tatalakayin natin ngayong araw? O ano kaya sa palagay ninyo ang ating lesson ngayong araw? Yes, very good. About Pilipinas. Tama. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa pagkilala sa bansa. Handa na ba kayong makinig at matuto? Kung handa na ang lahat, sabay-sabay bigkasin ang salitang sumakses! Ayan, mukhang handa na nga talaga kayo. Bansa. Ang bansa ay lugar o teritoryo na may naniniraang mga grupo ng tao na may magkakatulad ng kulturang pinanggagalingan, kung kaya may iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Ano ang inyong idea kapag sinabi nating wika? Tama! Bawat bansa ay may sari-sariling wika. Ano naman kapag sinabi nating pamana? Very good! Ito ay nanggagaling sa ating mga ninunog, gaya ng kultura. Maaari bang pakibasa ang 4 na elemento ng pagkabansa? Ayan, thank you. Mga elemento ng pagkabansa. Una na rito ang tao, teritoryo, pamahalaan at soberanya. Ano nga ba ang kahulugan ng tao? Tao, ito ay tumutukoy sa grupong naninirahan
na bumubuo sa populasyon ng bansa. Teritoryo. Ito ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Pamahalaan. Isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at panatilihing sibilisadong lipunan. At ang panghuli ay soberanya. Ang kapangyarihan ng pamahalaan na mamahala sa kanyang nasasakupan. Ano nga ulit ito, class? Tama, tao, teritoryo, pamahalaan at soberanya. Ano nga ang tawag natin sa mga ito? Tama, mga elemento ng pagkabansa. Dahil dyan, bigyan ang inyong sarili ng sobrang Latina clap. Gayahin niyo si teacher. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sobrang Latina. Ulitin natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sobrang Latina. Ngayon naman, class, magkakaroon tayo ng pangkatang aktibidad kung saan kayo ay magko-collab sa inyong mga kaklase. Ang bawat grupo ay magbubuo ng 5 pangungusap kung bakit nga ba matatawag na bansa ang Pilipinas. Kayo ay may 3 minuto para gawin ang aktibidad. Bawat grupo ay may isang magpepresenta ng kanilang mga dahilan kung bakit matatawag na bansa ang Pilipinas. Tapos na ba kayo? Ayan. Napakahusay. Lahat ng inyong mga sagot ay tama. Para masukat ang inyong mga natutunan, magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Ito ay raise your emoji flag. Ito ang panuto. Itaas ang masayang muka kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tama at itaas naman ang malungkot na muka kung ang pangungusap ay mali. Maliwanag ba mga bata? Ayan. Number 1. Ang Pilipinas ay isang bansa. Ito ba ay masaya o tama? O malungkot o mali? Ano ang inyong kasagutan? Tama. Ito ay masayang muka. Number 2. Hindi malaya ang Pilipinas kaya hindi ito isang bansa. Ito ba ay masaya o malungkot? Yes, very good. Ito ay malungkot na muka. Number 3. Ang lugar na pinapakailaman ng ibang bansa at walang sariling pamahalaan ay hindi maituturing na bansa. Ano ang inyong kasagutan? Tama. Ito ay masayang muka. Number 4. Ang Pilipinas ay maituturing na bansa dahil ito ay malaya, may sariling pamahalaan, at teritoryo at mga mamamayan. Ano ang inyong mga kasagutan? Ayan, very good. Ito ay masayang muka. At ang panghuli, tao, teritoryo, at pamahalaan lamang ang mga elemento ng bansa. Ito ba ay malungkot o masaya? Ayan, very good. Ito ay malungkot. Ngayon naman, class, may mga katanungan ako sa inyo. Bilang Pilipino, masasabi mo ba na ang Pilipinas ay isang bansa? Yes, tama. Very good. Ang pangalawa kong katanungan, paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa iyong bansa? Yes, tama. Nakakatawa naman. May mga natutunan ba kayo ngayong araw? Ayan. Ano nga ulit ang bansa? Mahusay. Tama. Ito ay isang lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo na may pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Maaari nyo bang ibigay ang 4 na elemento ng pagkabansa? Tama. Ito ay tao, teritoryo, pamahalaan,
soberanya. Ako ay natutuwa dahil may mga natutunan kayo ngayong araw. At dahil dyan, bigyan ang inyong sarili ng sobrang Latina clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sobrang Latina! Ngayon, may mga katanungan ba kayo bago tayo mag-quiz? Kung wala ay, ito ang ating pagtataya. Ito ang panuto. Lagyan ng check kung ang pangungusap ay tama at lagyan ng X kung mali. Number 1, ang isang bansa ay binubuo ng 4 na elemento upang masabi itong bansa. Number 2, ang tao ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan. Number 3, ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na tinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan. Number 4, ang soberanya ay ang kapangyarihan ng pamahalang namamahala sa kanyang nasasakupan. Number 5, ang bawat bansa ay may sari-sariling wika. Ayan. Para sa ikalawa nating pagtataya, ito ang panuto. Isulat sapat lang ang tamang sagot. Kayo ay mamimili sa aking babanggitin. Una, bansa, tao, teritoryo, at soberanya. Number 1, ito ay tinatawag na lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo na may pare-parehong wika, pamana, relihiyon, at lahi. Number 2, tumutukoy ito sa grupo ng naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo sa populasyon ng bansa. Number 3, tumutukoy ito sa lawak ng lupain at katubigan. Number 4, ito ang kapangyarihan ng pamahalaang namamahala sa kanyang nasasakupan. And lastly, number 5, ito ay isang samahan o organisasyong politikal na nagtataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan. Para sa inyong assignment, ito ay drawing ko, paliwanag ko. Ito ang ating panuto. Gumuhit ng isang saranggola sa papel, isulat sa 4 na bahagi ng saranggola na may bilang ang mga elementong dapat mayroon ang isang lugar para matawag itong bansa. Ipaliwanag ang bawat isa batay sa inyong mga natutunan. Maliwanag ba? Ayan, ito lamang ang ating klase ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig.